Kinabukasan, napagpasyahan ni Calista na bisitahin ang lumang chapel ng bayan. Malapit yon sa boundary ng dalawang hasyenda. Gusto niyang bisitahin si Lola Rene, ang tagapangalaga ng chapel at tagalinis rin sa hasyenda ng mga Harrington. Nakatira ito malapit sa chapel kasamang asawa nito. Sino mag-aakalang pagdating nila doon ni Julius ay naghihintay na rin doon si Delphine. Hindi ito pinansin ni Calista at dumiretso sa loob upang magbigay ng respeto. Walang nagbago sa interior ng chapel bukod sa naging sementado ng pader at altar nito. Pagkapasok niya sa loob, ang unang bumungad sa mata niya ay si Lola Rene na naglilinis sa altar. Bumakas ang tuwa sa mukha ni Calista sa kadali-daling nilapitan ng matanda. Sinaway naman siya ng dalawang lalaki pero hindi niya binagala ng paglalakad. Lola Rene, mahinang tawag niya. Hindi siya sigurado kung maalala siya ng matanda dahil ilang taon nang lumipas mula nang huli silang magkita. Halata ng edad ng matanda sa mukha nito at nang tumingin ito sa kanya ay natagal siya nitong tinitigan at kinikilala bago itong ngumiti. Kali, malapad nang ngumiti si Calista at niyakap ang matanda. Ako nga po, pasensya na po kung matagal bago ako bumalik. Hindi ako tumupad sa pangakong bibisitahin kayo ng taon-taon. Tinapik siya ng matanda sa balikat at kumalas bago nagsalita. Ano ka ba, iha? Huwag mong sabihin yan. Alam ko kung gaano ka kaabala sa Maynila. Pero masaya ako na naging maayos ang buhay mo doon, Kali. Binalikan ni Calista ng ngiti ng matanda. Bago siya makasagot at mula sa likod ng chapel ay may pumasok na isa pang matanda. Unti-unting nawala ang ngiti ni Calista, si Lolo Molo. Natatandaan pa ni Calista na hindi siya masyadong gusto ng matanda at alam na alam niyang dahilan kung bakit. Lolo Molo, isa ex-addict. Ilang beses na rin itong napapabalita ni ilang kabataan ang hinihipuan nito at pinagsasamantalahan. Kahit si Via ay muntikan na nitong gahasain. Kahit 13 taong gulang pa lang noon ang kaibigan. Mabuti na lang at naabutan niya ito at nailigtas, kaya galit sa kanyang matanda. Dahil kahit na anong gawin nito, hindi nito magawa sa kanyang ginagawa nito sa iba dahil lumalaban siya. Calista, nakabalik ka na pala. Ang unang tanong ng matanda. Agad na sumuyod ang nangniningning nitong mga mata sa kanya mula sa ulo hanggang paa. Opo, may binisita lang po ako sa hasyenda. Malumani na sagot niya pero matalim ang kanyang mga mata. Hindi rin nagtagal ang pakikipag-usap ni Lolo Molo sa kanila dahil sa malamig na pakikitungo dito ni Calista. Muli itong bumalik sa likod ng chapel at tinayaan silang mag-usap. Nakaramdam ng kaginhawaan si Calista dahil kapag kaharap niya si Lolo Molo ay lagi siyang alerto. Nanatili sa labas na Julius at Delphine ay pinagpasalamat ni Calista dahil walang umistorbo sa pakikipag-usap niya kay Lola Rene. Kali, kamusta ng paghahanap mo sa iyong ina? May balita ka na ba? Umiling si Calista. Sumandal siya sa upuan at tumingin sa labas ng chapel. Meron ho, pero hindi ko pa rin siya nakikita. Nilingon niya ng matanda at nginitian. Lola, wag ho kayo mag-alala dahil nahanap ko ng iba ko pang kapamilya. Ang problema nga lang ay nalaman ko na hindi magandang naging trato nila sa amin ng aking ina. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila tinatanggap kahit na anong pagpipilit nila sa akin. Ginagap ng matanda ang kanyang palad. Ang importante, alam mo na kung sinong pamilya mo. Hindi katulad ng sakin. Matapos abandonahin ng taong mahal ko, hindi na ako muling nakakita ng anak ko. Naalala ni Calista ang laging kwento sa kanya ni Lola Rene. Noon na naiwan ang anak nitong lalaki sa Maynila, matapos itong palayasin ng asawa nito. They have similar stories kaya magkasundo sila nito. Lola, hindi mo ba naisip na balikan kahit man lang ang anak mo? Paano kung hinahanap ka rin niya? Mariing umiling ang matanda. Ayaw kong makitang pagmumukha ng kanyang ama. May iba na siyang pamilya na katulad ng estado niya sa buhay. Baka kapag makita niya ako ay puro kutya lang ang aabutin ko. Pero Kali, alam mong gustong gusto kita. Patawarin mo ko sa naisip ko pero gusto ko sanang isang katulad mo ang mapapangasawa ng anak ko kung hindi pa siya nakapag-asawa. Napakamot sa ulo si Calista. Lola, may asawa na po ako. Hindi ko lang po kasama dahil may abala siya sa trabaho niya sa ibang bansa. Mapait nang umiti ang matanda at matamang tinitigan si Calista. Alam ko, iha. Alam kong lalaki na magandang lalaki ang anak ko. Kaya sigurado kong ipapakasal siya sa babaeng magugustuhan ng pamilya. Matamlay na bumuga ng hangin si Lola Rene. Hinilang niya gusto si Calista dahil napakabait na bata pero magaan ang loob niya dito. In fact, siyang nagbigay ng pangalan nitong Calista dahil iniisip niyang babagay yun sa magiging asawa ng anak niya.
In her mind, she always regarded Calista as her daughter-in-law. If she could only see her son, Vincent Navarro again, then she would introduce him to Kali. A couple connected by a red string of fate will always be bound to each other, Kali. Kapag dumating ang araw na hindi ka na nagustuhan ng asawa mo, huwag mong pakahirapan ang sarili mo. Okay? Bumalik ka dito at ako nang bahala sa'yo. Nung nasa poder pa niya si Calista ay palagi niya itong napapanaginipan na magiging mag-asawa ito't ng kanyang anak. Bilang isang devotee, sa lumang simbahan sa bahay naniniwala si Rene sa kanyang napapanaginipan. Mapaklang napatawa si Calista dahil kung ano man ang iniisip ni Lola Rene ay mukhang nangyayari na. Naku, masyado ho kayo nag-aalala sa akin, Lola. Huwag niyo na po akong isipin kung ano man ang magiging kinabukasan ko. Dahil alam ko pong hindi ako pababayaan ni Lord. Lagi niyo po akong pinagdarasal sa kanya eh. Dinaan ni Calista sa tawang ginagawa sa kanya ni Vincent upang hindi mahalata ng kaharap ang pinagdaraanan niya. Well, it's not like she is a damsel in distress. She is a fighter. Kung lolokohin man siya ng asawa niya, nakahanda siya. Vincent can date whoever he wants, but she will be happy with their kids. Hindi siya magpapakabaliw dahil lang sa lalaki. Ito rin ang lagi niyang sinasabi sa mga kaibigan niyang niloko ng asawa. Huwag padadaig sa lungkot dahil hindi natatapos ang buhay sa isang lalaki. Nang makalabas si Calista sa maliit na chapel ay naghihintay na sa kanya si Julius. Pero hindi niya nakita si Delphine na labis niyang pinagpasalamat. Nakatalikod sa kanyang assistant ng asawa at dahil magaan ang bawat takbang niya hindi siya nito narinig. Lalo pa at may suot itong earbuds. 1 metro na lang ang layo niya dito nang marinig niya itong magsalita. Sir Vincent, huwag ho kayo mag-alala. Binabantayan ko mabuti si Miss Calista at sinisigurong hindi makakalapit si Sir Delphine. Nagkasalubong ang 2 kilay ni Calista. Kausap nito si Vincent. Mukhang nasabi niya nitong bawat kilos na ginawa niya ngayong araw Dati-rate kapag nababalitaan ng asawa niya, nakausap o kasama niya si Delphine, ay nagsiselos to. Sa sobrang tindi ng selos ay kagad siyang pinaparusahan. Pero bakit ngayon ay tila wala na itong pakialam? Ito na ba ang kasabihan na nananawa na talaga ito sa kanya? The corner of her mouth twitched into a devilish smile. Ridiculous. Bulong niya sa kabinuksan ng pinto ng kotse sa likurang kinagulat ni Julius. Miss, nakalabas na pala kayo. Pumasok siya sa loob at malakas na sinara ang pintuan. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang biglang bumukas ang pinto sa kabilang gilid. At pumasok si Delphine. Kali, sorry na huli ako at naibigay ako ang donation kay Lolo Molo. Are we going home yet? Nanikit ang mga mata ni Calista at marahas na nilingon si Delphine. I don't care kung magdodonate ka sa matandang yon. Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Dahil pera mo yon, you can throw and do whatever you want. But don't be a pain and keep following me. Mainit ang ulo niya dahil siya hindi pagtawag ni Vincent kaya napagbuntunan niya ito ng galit. Hindi siya pinansin ni Delphine, gaano man kadilim ang mukha niya at mahina lang itong tumawa. You're beautiful even when you are angry. Napatawa sa galit si Calista at napagpasyahan na hindi ito kibuin. Tinuon niyang mata sa labas ng bintana at pinagmasdan ang paligid na sa tagal ng panahong dumaan ay marami na rin ang nagbago. The surroundings may look different now. The memories she once held her were still so vivid that she could still imagine herself playing in those muddy streets. A small smile appeared on her lips and a melancholic feeling crept into the fiber of her being, making her eyes wet. Pero matibay ng loob niya ngayon kaya hindi na siya basta-bastang umiiyak kaya naman napigilan niyang luha bago pa man ito dumaloy. Mr. Delphine, Miss Calista needed to go back to the Harrington Villa already. Hindi na ho namin kayo maihahatid, biglang sabi ni Julius sa sarkastikong boses. Nais nitong ipahiwatig na bumaba ng sasakyan si Delphine. Imbis sa sumunod ay naging komportable pa si Delphine sa pagsandal sa upuan. That's great. Ngayon din ay tatawagan ko sa Frederick para magpaalam na tutuloy ako sa villa nila. Mas mabuti nang malapit ako sa kanya dahil halimbawang may mangyari ay kaya ko na kagad siyang matulungan. Her husband is away, so her husband friend can lend a hand. Kininata nito si Calista matapos na magsalita habang tinatawagan si Frederick. Hindi na nakatiis si Calista at mabilis na inagaw ang phone nito saka hindi maipintang mukhang tinanong ito. Delphine, just what the hell do you want? She snapped. Nagtagumpay si Delphine na kunin ang atensyon niya, kaya lalong lumawak ang pagkakangisi nito tila hindi naapektuhan sa galit niya. Kali, mas marami, mas masaya. Isa pa minsan lang tayo magkita sa isang lugar na malayo sa kabiasnan. Bakit hindi mo na lang ako payagan na sumunod sa inyo?
Ayaw ni Kalista na tawagan ito si Frederick dahil baka sumunod din sa Vil ang kapatid niya na ayaw niyang mangyari kaya wala siyang nagawa kung hindi payagan si Delphine na sumama. Buong biyahe hindi niya ito pinapansin kahit nasalita ito ng salita. Tiniis niyang kakulitan nito hanggang sa makabalik sila sa villa. Hindi niya hinayaang makalapit pa ito sa kanya at kaagad nang bumalik sa tinutuluyang guest room. Nagpahatid siya ng tanghalian kay Julius upang hindi na siya makalabas at para maiwasan din si Delphine. Nang makabalik si Julius, bitbitang tray ng pagkain ni tinanong ito ni Kalista bago pa man ito makalabas. Her curiosity about Delphine suddenly flared up. Hindi niya alam kung bakit ibang trato ng mga kaibigan ni Vincent kay Delphine. Mas ka-close ni Sir Vincent sina Sir Liam at Sir Arthur samantalang sina Delphine at Sir Frederick naman ang magkasama lagi dahil sa negosyo. Masyadong competitive si Delphine at laging gustong makuha ang gusto pero dahil kay Sir Vincent na umaharang sa nais nito, kaya ito laging nabibigo. So, kung anong purpose sa'yo ng lalaking yon ang mag-iingat ka at baka maging komplikado pa lalong sitwasyon. Bahagyang tumaas ang kisang kilay ni Kalista nang marinig kung paano tawagin ni Julius si Delphine. Okay, sige. Makakalabas ka na. Kapag may kailangan ako itatawagin kita, pagtataboy niya. Sandali, Miss Kalista. Bili ni Sir Vincent na tawagan mo raw siya. Natigil ang sakmang pagsubot si Kalista nang marinig ang sinabi ni Julius pero pagkaraan ay tumango siya. Sige. Pagkaalis ni Julius ay hindi niya tinuloy ang pagkain na tinawagan ng asawa tulad ng sinabi ni Julius. Nang marinig na nagre-ring ang number ng asawa ay nabuhay ang tuwa ni Kalista at nang sumagot ito ay kagad siyang nakadama ng pananabik. Vincent, how are you? Julius told me to call you. Bungad niya. Hindi niya nainisip kung ito o iba na naman ang sasagot. So, kung hindi ka sasabihan ni Julius ay hindi ka rin tatawag? May biro sa boses ni Vincent pero dahil sa sinabi nito ay nawalang pananabik na makausap niya ito at napalitan ng inis. Bago pa man makapagsalita si Kalista ay may boses ng babae sa kabilang linyang nagpatigil sa kanya. Vincent, what are you still doing there? We need to get going. That voice was the same as before. Nang marinig ni Kalista ang kaparehong boses ng babae sa babaeng kinausap ni Lucy noong nakarang araw ay tila may tumarap sa kanyang puso. Naghintay siya ng ilang sandali para ipaliwanag ni Vincent kung sinong babae pero hindi siya nakarinig ng anuman kung hindi. Alam kong oras na ng pamamahinga mo, matulog ka na, okay? May gagawin lang ako sa labas ngayon. May halong pagmamadali ang boses nito bago mabilis na pinatay ang tawag. Mapakla siyang tumawa sa katinapon ng cellphone sa kama saka lumabas ng kwarto at hinanap si Santina para laruin. Mabuti naman at pinagbigyan siya ni Crystal kaya maghapon silang naglaro. Nagkwentuhan at naligo pa sa swimming pool. Dahil doon ay wala na siyang oras para magmukmok at isipin kung anong pinagagagawa ng asawa. Nagpapasalamat din siya at hindi niya nakitang anino ni Delphine at baka hindi na siya makatiis ay makatikim na ito sa kamao niya. She's been holding back a lot of grievances lately that she felt her heart was full. May shooting range sa asyenda ni na Frederick. Alamin ni Kalista dahil lagi siyang tumatakas noon sa trabaho para pumunta dito. Frederick would always go there to practice shooting when he was young. Kaya naman pagkatapos nilang maligo sa pool ay binalik niya si Santino sa yaya. At mabilis na naligo saka nagbihis ng itim na track pants. Saka itim rin na t-shirt at nagsuot ng itim na leather jacket dahil malamig ng panahon. 4:30 na ng hapon nang makarating siya sa shooting range. Tinakasan niya si Julius dahil ayaw siyang sundan nito. When the buggy car stopped at the shooting range entrance, a staff member came over to park the car. Mukhang kahit ang mga ito ay na-inform tungkol sa pagdating niya sa asyenda, kaya naman mabait ang naging trato ng mga ito sa kanya. Gusto niya maglabas ng sama ng loob pero hindi siya pwedeng mag-horse riding dahil sa nagdadalang tao siya. Isa ang horse riding sa pinakagusto niya kapag galit siya dahil pinapatakbo niya ng mabilis ng kabayo na para siyang lumilipad. Kaya naman nagpasya siyang mag-practice ng target shooting. Habang ginagawa niya yun ay wala siyang ibang iniisip kundi ang babae at ini-imagine na ito ang binabaril niya. Lahat ng bali tumatama sa target na ikinamangha ng mga trabahante doon at nagpalakpakan pang mga ito. Kung hindi lang siya tinawagan ni Julius dahil hinahanap siya nito para maghapunan hindi pa siya aalis. Kalista was assembling the gun when she felt that someone was approaching her from behind. She could feel that familiar and unfamiliar scent that made her nose itchy. Mabilis nang ikinasang baril at tinutok yun sa kanyang likuran at hindi pa nga siya nagkakamali. Do you know how hot you look when you are shooting? Kinindatan pa siya ng lalaki at hindi alintana kahit pa may nakatutok na baril dito. I also have a gun that I want to point on you, you know? Do you want to try it? Your husband is not here, is it? Kaagad na dumilim ang mukha ni Kalista sa sinabi ni Delphine. Mabilis niyang hinampas ng baril ang panganito sa katinutok sa lupa at nagpaputok. I will only say this for once, Delphine.
Stop annoying me or else I will put a bullet in your head. Malamig ang mababa niyang boses na sabi sa katinalikuran to at ibinalik sa staff ang baril saka umalis ng shooting range. Pagkasakay sa buggy car ay mabilis niyang pinaandar yun at bumalik sa villa. Miss Calista, saan ka nang galing? Salubong na tanong ni Julius sa kanya nang makababa siya ng buggy car. Letting off some steam. Why? Did your boss ask you to call him again? Iritadong tanong niya. Hinubad niya ang jacket at sinukbit yon sa balikat saka pumasok sa loob ng villa. Nahalata ni Julius ang hindi magandang mood ni Calista kaya hindi na ito nagsalita pa. At hindi na nagkaroon ng pagkakataong sabihin dito ang pinapasabi ng boss niya. Dahil sa pagod, pagkatapos ng hapunan ay maagang nakatulog si Calista. Pero kahit na ganun, itanghali pa rin siyang nagising kinabukasan. She knew it was late in the morning because the rays of the light from the sun shining through the transparent window struck her. Ang nakapagtataka, hindi na nagpapagising sa kanya kundi dahil meron siyang lalaking katabi. Lahat ng antok ni Calista ay lumipad sa kalawakan saka mabilis na bumangon sa kwarto niya. She clearly remembered that there was someone who said inappropriate things yesterday, and she felt goosebumps all over. Hindi pa siya nakakabangon ni biglang may umakap sa bewang niya tinigit ang katawan niya. Papalapit upang yakapin siya ng mahigpit. Stay. That familiar baritone voice that fanned her ears made Calista freeze, then quickly look back. Vinson? Hindi makapaniwalang tanong niya nang lingunin niyang lalaki hindi nga siya nagkakamali na si Vinson ang katabi niya. Bumalik ng asawa niya. Inikot ng katawan para magkaharap sila. I'm back, baby. Nagmulat to ng mata sa kangititaan siya nang maalala ni Calista ang ginawa nito habang na isang ibang basa ito'y bigla niya itong tinulak upang bumitaw ito sa pagkayakap pero lalo lang nitong hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya sa kasinubsubong mukha sa dibdib niya. Vinson, what are you doing? Let me go. I miss you so much, baby. Tumingala si Vinson sa ang palad na napadaganan niya ay nilagay nito sa kanyang batok at binaba ang mukha niya sa sinakop ng halik ang kanyang labi. Nagpumigla si Calista at hindi tinugon ng halik nito. Ayaw niyang pagdudahan si Vinson at maniwala siya rito, saka maghihintay hanggang sa sasabihin nito sa kanyang totoo. Pero habang naghihintay ay hindi niya feel na makipaghalikan dito. Paano pala kung nilapat itong labi sa ibang babae? Calista, just what are you thinking about pushing me away? Hindi mo ba ako namimiss? Magkasalubong ang kilay na tanong nito. Mabilis na umiling si Calista. No, I just woke up and I was not comfortable. Kailangan ko munang magbanyo. Dahil inakalang dahil ito sa morning sickness ay pinayagan siya ni Vinson at hinayaan na pumunta sa banyo habang ito'y nanatiling nakahiga sa kama. Calista quickly washed her face, brushed her teeth and took off her clothes. Gusto niyang magbihis at dediretso na sa baba para mag-almusal dahil kahit na nanabik siya sa asawa hindi pa rin niya ito kayang tabihan hanggat hindi ito nagsasalita. Kakatapos niya lang hubarin ang underwear niya nang biglang malapad na bumukas ang pintuan ng banyo. Vinson? Pinalakihan ito ng mata ni Calista habang nakatingin sa reflection nito sa salamin. Vinson whistled. My wife missed me so much that you are inviting me this early in the morning, ha?